Anyari sa Jones Cup, after ng back-to-back championship ng Pilipinas, tila sinabutahin na ang strong group this year. Na tipong 5 wins, 1 loss na sila at 1 win, 5 losses ang team ng host, pero sila pa nga ang nalaglag. Kahit sa ang liga siguro, parang ngayon ko lang makakita ng ganyan. Mainit na usapin nga ito ngayon sa Jones Cup dahil tila naagarabyado talaga ang pinadala nating team doon. Biruin mo, isang beses lang natalo ang SGA sa unang laro pa nila dahil bagong form nga ang team. Of course, may mga adjustments na mangyayari. Malamig lahat, wala pa gaanong chemistry, kaya yun, natalo sila sa KBL team ni Ethan Alvano. Pero after naman nun, uminit na ng uminit ang strong group hanggang sa palaki na ng palaki ang lamang nila sa kanilang mga nakakalaban. 6 points na lamang sa Japan, 19 points sa Taiwan, 21 sa rematch sa Japan, 26 big points sa tambak, nabawi sa tumala sa kanilang Korea, at massive na 43-point beating sa final game nila sa group stage kontra host. Tila may halo na ngang galit durog na durog talaga. After ng isang talo sa kanilang first game, nag-average na itong strong group ng 23 points na winning margin at nag-turn out pa rin bilang isa sa mga best team sa group. Kaya yun, ang final na forma ng standings, number 1 ang Korean team ni Alvano at number 2 ang strong group with both na may 5-1 na record. As in dalawang team na Japan at Taiwan pareho namang kabaliktaran, 1-5, tapos talo pa sa puntusan yung Taiwan kaya sila pa yung pinakailalim. Pero ang malapit nga na ang number 2 team na mayroong equal na record sa number 1 ay hindi haabante ng semifinals. At ang kulelat na Taiwan, naiisa lang ang panalo in 6 games ang siyang haabante. Dahil daw ito sa sinet na rules na matik pasok sa semifinals ang Team A ng host nation sa palaro nila. Na apparently late na nalaman o na-realize ng strong group na ganun pala ang kaso. Noong sabi naman ng CTBA Vice Chairman, sa invitation pa lang daw sinabi na nilang ganun yung tournament format. Pero nakakapagtaka pa rin for a team like strong group, malabong hindi lang nila basta naintindihan yan. Maaaring may halong deception talaga or lack ng context kaya ganyan ang nangyari. Kaya nga nagsorry rin yung mga nagpaligay sa controversy kasi magulo talaga at masasabing unfair talaga yung format. Dati kasi alam nyo naman yung Jones Cup, ilang taon yung single round robin, nalalaruin mo lahat ng kasali, tas sino man ang may best record ay siya ang champion. Fair, Kung ikaw ang pinakamalakas, mas marami kang panalo kontra bawat teams o may better ka na points o head-to-head record sa makakatabla mo sa taas, ikaw yung panalo, ikaw ang kampiyon. Ngayon nga sa last 2 championships na itong strong group, 2024, 8-0 sila, 2025, 8-0 na naman. And siguro, kung hindi pinakailaman yung format ngayon, 6-1 tatapusin itong SGA yung tournament. Well, hindi pa rin masasabing magkakampiyon sila kasi baka mag 7-0 yung KBL team kasi single round robin at hindi sila makakabawi. Still, mas fair pa rin matalo ng ganung way kaysa yung ganito na ang ganda nga ng nilaro mo tapos ikaw pa yung nalaglag. Hindi mo deserve yung ganun. Kaya nga gumagastos tong strong group para sa target na lang success at may panalo ang Pilipinas team sa ganitong tournament. Tapos walang kalaban-laban biglang nalaglag ka ng ganyan. Ang kulit. Hindi na ako magugulat pag hindi sumali tong strong group next year kung ganyan pa rin ang magiging format. Sana ayusin na nila. Alam mong may mali kapag pati mga kababayan nila ron sa Taiwan na inis sa ginawa ng organizers Yung head coach naman, ito sinabing okay naman daw yung format para sa Chinese Taipei team. Sa kanila, oo, pero again, may naaapakan na silang iba Unfair yon. Pero yun lang, mahirap lang din mainis sa coach kasi maaaring mawalan siya ng trabaho pag naging vocal din siya ron pag lumaban siya sa Agos. Sabi nga, don't bite the hand that feeds you. Pero halos sure kung sakaling siya yung naging head coach ng strong group this year tapos ganyan na nangyari, malamang inis na inis din yan. Pero yun nga, wala naman na tayong magagawa rito. Laglag na sa championship race ang 5-1 na strong group at pasok naman sa semifinals ang 1-5 na Taiwan team. Mafe-feel bad ka na lang talaga sa SGA. Gumaganda ng laro nila, nakukuha na yung groove ng team. Sila Remy Martin, umiinit na rin. Pero ganyan nga ang magiging ending. Pero kahit pa paano naman ito may final mission sila sa tournament. Huling game nila versus Jordan. Hopefully matalo rin nila ito. This time para naman sa Gilas Pilipinas para another loss sa Jordan bago kalabanin ng main Gilas squad sa window 4.